Good morning, June Atok po. Pag-uusapan natin ngayon ay yung kung paano ba kumikita dun sa bagong programa ng V-Mobile, ang My Life Pro. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakita isang slide nito. Sang-ayon po ba kayo na habang tumatagal, pakonti ng pakonti ang nabibili ng pera natin? Tama po ba? Ngayon, anong pwedeng solusyon? Simple lang po, ang kumita ng extra. Tama po ba? Kaya lang, kung kikita ka ng extra, ano yung mga pwede mong pagkakitaan bukod sa trabaho mo? Maghanap ulit ng bagong trabaho? Pwede ka maging artista kung maganda ka, or pwede rin kung sobrang pangit. Or magkaroon ka ng home business or part-time business habang employed ka. Kaya lang, kung magtatayo ka ng negosyo, marami ka rin dapat i-consider. Unang-una, para masabi mong maganda yung papasok ng business, dapat yung product mo is basic needs or ginagamit ng tao. Para hindi ka na nag-e-effort na ibenta kasi binibili. Pangalawa, dapat highly consumable. Ang buhay po ng negosyo ay dahil dun sa repeat orders. Pangatlo, dapat affordable. Kasi kahit gaano po kaganda yan, kung hindi naman na-afford ng karaniwan na tao, may risk na matambak. Ang ending is malugi ka. Pangapat, dapat may magandang return of investment. And panglima is, dapat pang matagalan at hindi seasonal. Ito po yung mga criteria para masabi natin maganda yung pinasok ng business. Ano ba yung mga basic needs na magandang i-business? Food, clothing, shelter. Sigurado po tayo na may mga yumaman dyan. Sa food, yung mga fast food, clothing, Giordano, bench, shelter. Ang prominenteng tao na kilala po si Manny Villar. Pero dyan po sa tatlo, merong humamon. Ano po yun? Load. Gaano ka-importante yung load sa atin? Yung ibang tao wala nang pangkain, pero nagpapaload pa. Karamihan ng mga estudyante nagtitipid para may ipang-load lang. Tama po ba? Ito po yung maganda. Kapag load ang product mo, wala kang pinipiling market kasi lahat target market mo. Bata, matanda, may ngipin, wala, babae, lalaki, mataba, payat. Hindi mo kailangan mamili ng tao para benta ng load. Ito yung maganda. Ang load po ay hindi binibenta kasi binibili. Tama po ba? Gaano karami ang subscribers ng cellphone dito sa Pilipinas? Ganyan po. Kaya kung tatalungin mo yung maubusan ka ba ng market? Hindi po. Kasi minsan ng isang tao, hindi lang isang cellphone, hindi lang isang SIM. Minsan dalawa, minsan tatlo. Ito yung malapit. Kaya po tayo tinawag na texting capital of the world. Dahil diyan, sa loob ng isang araw, ganyan karami tayo mag-text. Text pa lang po yan. And 80% po nun ginagamit is prepaid. Ito po yung senaryo. Each time na gagamitin natin yung cellphone natin, tatawag, magte-text, o mag-internet, ang kumikita lang yung tatlong telco, pero panay gastos pa rin tayo. Tama po ba? Ang goal natin, lahat ng consumers po maging part ng V-Mobile para may mga benefits kang nakukuha. Yung benefit na makakapag-load ka anytime, anywhere, at yung diskwento na hindi binibigay ng tindahan, mapupunta dun sa consumer. Kung gagawin mo naman seryoso yung business, magiging partner mo through V-Mobile yung tatlong telco. Pakilala ko na po sa inyo yung company. V-Mobile Technologies Incorporated. Ang offices po namin sa 11th, 19th, at 20th floors ng Galleria Corporate Center. Sino ba si V-Mobile? Simple lang naman po distributor lang kami ng electronic prepaid products. Kaya lang, hindi namin tina-target yung mga retailers. Ang target na namin is yung mga consumers na mismo. Kasi mas marami po yun And ang ibibigay mo ay yung discount na hindi natin nakukuha sa mga tindahan. Ngayon, bakit naging largest ang V-Mobile? Pag samasamahin mo yung benta ng SM, saka yung mga retailers dito sa Pilipinas, mas malaki pa rin po ang benta ng V-Mobile.
sa loob ng isang araw, we have around 250,000 e-load transactions. Kung titingnan po yung transaction na pinaprocess ng V-Mobile, sa loob ng isang buwan, that's around 8 to 10 million po. Kami rin po yung pioneer ng all access loading. Gamit ng isang account mo sa V-Mobile, pwede mo lang loadan lahat ng networks. Hindi po siya dependent kung Smart, Sun, or Globe pa yung gamit mong SIM card. Or hindi rin siya dependent kung postpaid ka or prepaid. Kami po yung nag-iisang e-load distributor, merong sariling NTC license. At ipinagmamalaki po rin ng V-Mobile, kami rin po yung distributor ng mga e-loads na merong sariling call center operation. Kaya kung may mga concern kayo about yung sa system or sa loading, pwede nyo i-report agad. Nandun po yung office namin ng call center sa 11th floor. Ang V-Mobile ay natatag noong April 29, 2008. Ang may-ari sa kanya ay si Penta Capital Management Corporation. Hindi po natin kilala si Penta Capital, malamang. Pero ipapakilala ko na po sa inyo. Penta Capital po, isa po siyang finance corporation, leading independent investment house dito sa Pilipinas na established noong 1957. Quasi-bank. Isa po siyang finance company registered sa Bangko Sentral ng Pilipinas as a finance company for corporation. Kaya po natin hindi kilala si Penta Capital dahil ang nakakakilala sa kanya hindi mga tao-tao lang. Ang nakakakilala po kay Penta Capital itong mga malalaking kumpanya na ito. Yan. Shell, ABS-CBN, Metro Pacific. Ito po yung mga ilan sa mga natulungan din ni Penta Capital financially. Yung mga malalaking kumpanya na yan, pag naglalabas ng bagong service or product, either nagpapagarantor kay Penta Capital or si Penta Capital mismo nag-finance dun sa project nila. Ito naman po yung certificate na nagpapatunay na may-ari po ng V-Mobile ay si Penta Capital. 75% po ng V-Mobile is owned by Penta Capital. Certificates na nagpapatunay na legal nag-ooperate yung business, DTI, SEC, and NTC. And another one, nag-issue rin yung SEC ng letter to the president ng V-Mobile na according to their investigation, hindi raw po kami nag-engage sa pyramiding. Meaning, ang ino-offer po ng naming business is legitimate network marketing or multi-level marketing business. Ito naman po certificates from the 3 telco giants. Sila nga po nagtiwala, tayo pa kaya na ordinaryong tao lang. Bakit ka mag-join sa V-Mobile? Napakaganda po ng service na pinaprovide ng V-Mobile. Kami yung pioneer ng all access loading. Bibigyan ka lang access sa discounted na load. Yun po yung pinakamaganda doon. And dahil maganda po yung service na pinaprovide ng V-Mobile ay yung partnership namin si Smart, for 3 consecutive years, binibigyan kami ng award at ginawan pa kami ng sariling SIM card. Ito po, sa April issue ng Entrepreneur Magazine, yung back cover po, pinopromote po yung V-Mobile as a business. Ang malapit nun, ang nagbayad po yung Sun Cellular, hindi po yung V-Mobile. Sila nga po, mga malalaking kumpanya nagtitiwala. Kung iisipin natin, tayo pa kaya na nagsisimula pa lang sa business. Ano ba yung product ng V-Mobile? Napakasimple po ng concept. It will provide you convenience, katulad ng ATM na makakuha ka ng pera anytime, anywhere. Tama po ba? Pero pag part ka ng V-Mobile, aalisin mo na yung habit na nagpapaload ka pa sa tindahan. Simple lang. Very inconvenient po yan. Kung katulad ngayon, panahon ng tag-ulan. Pag umulan ng malakas, bumaha, at nawalan ka ng load, mapipilitan ka pang lumusong sa baha para magpa-load. Tama po ba? Or kapag hating gabi, nawalan ka ng load at may importante kang kausap, mapipilitan ka pang pumunta sa mga convenience store para magpa-load. Or kung nasa biyahe ka naman, may importante ka rin kausap, mapipilitan ka pang bumaba. Pero, kung ikaw bilang consumer, naging part ka ng V-Mobile, na naging member ka, either kulay violet or kulay green, bibigyan ka ng sarili mong load wallet. Yun yung account na popondohan mo, parang ATM, para magamit mo. Syempre, kailangan may pondo. Pag may pondo na, anytime na mawalan ka ng load,
pwede mo nang loadan yung sarili mo. Anytime, anywhere. Kahit anong networks pa po. Ang maganda nito, ang gagamitin mong system ay yung system na pag-aari ng V-Mobile, yung Load Extreme. Kami po nag-ooperate niyan, kami nagme-maintain, kaya kontrolado po namin. Halimbawa, merong certain technical problems, na-address agad po yung issue. Yan. Pwede ka mag-load gamit yung sarili mong SIM card, cellphone, or any cellphone, actually, or any device din na nakapag-connect sa internet. Ito naman yung mga available products na pwede mong i-load gamit yung system ng V-Mobile. Madami po. Kaya hindi ka mauubusan ng consumer. Broadband internet, cellphone, smart link, landline na prepaid, mga cables na prepaid, online games. Imagine niyo po kung ang isang community gumagamit ng Signal or Dream basta prepaid, hindi mo na kailangan mag-alok. Maglagay ka lang ng tarpaulin, ikaw na ilalapitan ng tao. Paano mo naman papondohan yung account mo sa V-Mobile? Maraming paraan. Pwede sa office namin sa 19th floor. Yung mga tao na nag-invite sa'yo sa V-Mobile, kung meron silang extra, pwede kang pasahan. Mga business centers located nationwide, sa mga bangko, or kung ginagawa mo ng business ng seryoso, pwede mo i-convert yung earnings mo into load wallet. Pwede rin GCash or smart money. Maraming paraan po, kaya very convenient pa rin para sa mga magiging members. Sample ng product na talagang mapapakinabangan. Ito po yung TextWise. Kung magte-text ka sa kamag-anak mo abroad na hindi gumagamit ng roaming SIM, ang charge po is around 15 to 20 pesos. Kung gagamitin mo yung product na TextWise, 100 pesos po siya sa labas. I-register mo siya, any networks po. Ang pagte-text abroad, 5 piso lang. Ngayon, kung V-Mobile member ka, yung 100 pesos sa labas, 87 pesos lang. Discount po ang binibigay ng V-Mobile. Another product ng V-Mobile na siguradong mapapakinabangan ng mga tao, ito po, nag-partner po ang Malayan Insurance at V-Mobile para mag-create ng insurance program para sa maraming tao. Ang good news po, hindi na po siya limited sa mga members ng V-Mobile lang. Pwede nyo na po siyang i-alok sa lahat ng tao. Ang tawag po doon yung V-Guard Plus na insurance program. Ito po, sa halagang piso isang araw or 30 pesos for 30 days, ang coverage mo for accidental death, dismemberment, and disablement is 30,000. Sigurado hindi ka na manghihinayang dyan kasi ang insurance po, mahalagang mahalaga po yan. It is something na parang nagbibigay ka ng konting security sa mga taong may iwan mo kung sakaling may mangyari sa'yo masama. Yan po. Napakagandang i-share sa mga kaibigan natin, lalo na mga nagmumotor. Kasi sila mga nagtitipid po yan. Pero ang totoo, pag nakatipid man sila, pero may danger pag gumagamit ka ng motor. At isa pa, kung ikaw man yung mabangga ng motor, sigurado mangangailangan ka pa rin ng insurance kasi hindi ka naman tatablan eh. Tama po ba? Ito po yung sample ng coverage. Yan. Dagdag na produkto ng V-Mobile, yung wellness product. Ito po, vitamins lang siya. Ito naman, toothpaste. Ito, pampaganda ng level ng cholesterol. Hindi po natin i-discuss yung mga benefits na makukuha nyo dyan kasi meron pong separate product training. Ang pag-uusapan natin ay yung paano kakikita habang ginagamit mo yung load or yung wellness product. Okay lang po ba? Kasi ang pag-uusapan natin is business. Ayan, may dalawang paraan kung paano ka makasali sa V-Mobile. Either maging kulay green or Techno user, or maging violet or Technopreneur. Ang benefit na makukuha mo pag Techno user ka is yung convenience na makapag-load ka anytime, anywhere. At magkaroon ng lifetime discount dun sa mga products na available sa system. Siyempre, pwede ka rin maging V-Guard insurance program. Pag Technopreneur ka naman, ma-enjoy mo yung, kung ano yung na-enjoy ng Techno user. Pero may karagdagan. Pag ikaw ay Technopreneur, pwede ka mag-enroll ng 20 Techno users. Nakadugtong yun sa account mo bilang Technopreneur. And in the future, magiging unlimited po. Kahit ilan po pwede mong enroll na Techno user gamit yung ID number mo. Ang maganda nito, ma-enjoy mo yung rebate
sa personal consumption. At ang maganda nito, kung may mga techno users ka, kada gamit ng load ng mga techno users mo, may kikitain ka rin. For sample computation, nakapag-enroll ka ng 20 na techno users na gumagamit ng 500 pesos per day. Either nagbebenta ng load or ginagamit personally. Sa loob ng isang buwan or 30 days, that's 300,000. Kunin natin yung 1% kasi yun yung average na rebate. Kikita ka ng 3,000 nang walang ginagawa. Maganda po ba yun? Kung ikaw yung papipiliin, ano bang pipiliin mo? Yung kulay green or kulay violet? Most likely, ang isasagot mo is yung kulay violet. Ngayon, paano ka magiging kulay violet? Para maging technopreneur ka, bibili ka ng package or technopreneur pack. Ayan po. Ang laman ng isang technopreneur pack is yung card mo, kulay violet, technopreneur, yung 20 na techno users na konektado dun sa account mo. Sa package po, meron ng 21 Empower SIMs. Yung isa sa'yo bilang technopreneur, yung 20 na remaining, isasama mo na pag binenta mo yung techno user cards. Ang laman ng package, itong mga brochures, dyan mo lang naman babasahin kung paano mag-load at kung paano mag-replenish ng load wallet. Dito naman sa product guide, nandyan kung paano, kung natatandaan ninyo, meron pong pag naglo-load po tayo dati yung naka-card, tapos may instruction kung paano nilo-load. Nandyan lang po. Ito naman, price list. Nandyan kung ano yung mga products na available sa V-Mobile. Pati yung discounted price. Kasama din syempre yung tarpaulin na pwede mong ilagay sa gate ninyo. And sample ng mga wellness product. Once na-register ka na as technopreneur, meron kang libreng dalawang website. Ito yung loadextreme.ph. Nandyan po yung online loading. Diyan mo mamamonitor lahat ng transactions mo. Pwede ka rin mag load wallet transfer doon sa mga techno users mo. Pwede ka magpasa sa kanila actually. Yung isang website, yung MyLife Pro, ito naman yung malakihan ng income. Yan po yung tinatawag nating endorsement part ng business. Ito yung loading part, bare-bare ang kitaan. Ito yung malaki yung kitaan. Once technopreneur ka na, magkakaroon ka ng 7 ways to earn. Siyempre, di-discuss natin pa isa-isa yan. Ang maganda rito, meron pang addition, education, travel, at car incentive. Number 1, lifetime discount sa load. Kung ikaw ay member na, pondohan mo yung account mo. Kung loloadan mo yung sarili mo halimbawa na 300 ni Smart, imbis na 300 yung ibabawas dun sa account mo, ito lang po. Kung gumagamit ng broadband ng kapatid mo, niloadan mo, ayan, 100 pesos. Ibis na 100 pesos ang ibabawas dun sa natira sa account mo, ito lang po. Yan. Kung Globe naman, nag-load ka ng 100 ng Globe. Yun lang ibabawas, 90 pesos lang. Ang total dito, 500 na. Pero sa account mo, meron ka pang tirang 42 pesos. Yan po yung benefit na nakukuha natin bilang member. Average na 9%, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ang maganda nito, ikaw na technopreneur, pwede mo yung i-share sa mga kaibigan mo. Yung discount na yan. Pwede mo silang i-enroll as techno users. Pwede mo ibenta yan. Ibenta mo sa kanila kasi ang makukuha nila is lifetime discount sa load. Convenience na makapag-load anytime, anywhere. Maganda nun, yung kulay green na bebenta ng 250, samahan mo ng SIM card, 50 pesos, 300 po yun. 300 times 20, kikita ka ng 6,000. Yun po yung value ng package, pero hindi ko sinabing yun ang puhunan. Again, kung titignan natin, parang ka nagtindahan, na namili ka ng mga paninda, in-stock mo sa tindahan mo, hindi ka pa naman doon kikita eh. Pag dinispose mo na nabili na yung mga products mo, doon pa lang bumabalik yung ininvest mo. Katulad dito, ikaw na yung mag-i-encash niyan. Ang mahalaga, meron kang product na hawak. Kasi yan na yung one-time investment mo lang, pero pwede mong pagkakitaan ng lifetime. Kasi, lahat po ng techno users, habang ni-enjoy nila yung discount, yung insurance, saka yung convenience, yan. Pag nakita mo tong structure na to, may mga kaibigan ka na bibili ng kulay green, pero pag kunento mo yung buong concept, meron ka rin mga kaibigan na bibili ng kulay violet.
Ang maganda po nun, kung may mga kaibigan kang bumili ng Violet, pasok ka dun sa pang-apat na kitaan. Tawag po doon, direct referral incentive. Kada tao na bibili ng package na ikaw yung dahilan, babayaran ka ng company ng 700. Kung mapapansin niyo po, ang V-Mobile, wala po siyang advertisement or commercial sa TV. Kasi hindi na po sila nag-hire ng mga celebrity para endorse yung business. Dito, ang kinuha na lang nila is yung tinatawag nating word of mouth advertisement. Yan. Kasi mas mura, 700 lang. Kung artista, milyon. Paano ba kumita ng direct referral incentive? Halimbawa, ikaw ay technopreneur. Kada tao na kukuha ng package, babayaran ka ng company ng 700. Maganda po nun, walang limit kahit ilan. Kung meron kang 5 kaibigan na kumuha ng package, babayaran ka ng company 700 each. So, 3,500 po yun. Pero tatandaan po natin, ikaw na technopreneur, yung mga na-invite mo, technopreneur na rin. Kaya kung ano yung nagagawa mo, nagagawa na rin nila. Kung si Iwan, nakapag-invite, at kumuha ng package yung in-invite niya, siya naman yung babayaran ng 700. Pero dito po, kung ano yung effort mo, yun yung babayaran sa'yo. Kaya hindi po dito uso yung sinabing baka yung nauna lang kikita ng malaki. Kasi dito po, kung ito po 5 yung na-invite, 3,500 yung kinita. Pero kung itong si Iwan, 10 yung na-invite, babayaran siya ng company ng 700. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil ikaw naman yung dahilan ba't sumali to, siya yung kikita ng 700, pero ikaw kikita ka rin ng komisyon or bonus. Yan. Ang tawag po dun sa bonus na matatanggap mo, subscription sales bonus. Bawat tao na papasok under dun sa mga na-invite mo or first level mo, kikita ka ng fixed na 250 from second hanggang 9th generation. Paano ba yan? Halimbawa, ikaw to, nakapag-build ka na ng organization, lahat ng first level mo, kumita ka ng 700. Pero each time na may papasok ng tao under nila, may kikitain ka. Halimbawa ito, sa kanya yung 700, pero ikaw, kikita ka ng 250 basta qualified ka. Tandaan natin, from second hanggang 9th generation yon. Kung siya nakapag-invite, siya kikita ng 700, ikaw kung qualified ka, kita ka ng 250. Maganda nito, hindi na ikaw yung nag-i-invite, kumikita pa kayo ng 250 basta qualified kayo. I'm sure, pagdating ng third, malamang kakalala mo lang hanggang second level lang. Pero pagdating ng 9th level, which is yung limit ng 250, hindi mo na makakalala yan. Again, importante may limit. Kasi kung walang limit naman, para mo naman sinabing nagpipiramiding po tayo. I'm sure ayaw mo ng pyramiding. Although may limit sa level, wala pa ring limit pagdating ng horizontal or yung palapad. Kaya dito darating yung time, unlimited 250 pumapasok sa'yo sa isang araw. Example ng 250. 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. Imagine niyo po, kung anong oras pumasok yung 250 rito. Karamihan ng tao natutulog na. Pero okay lang ba na pagkagising mo, merong agad 250, wala ka pang ginagawa? Again, darating yung time, unlimited 250 yung papasok. Basta gawin mo lang ng tama yung business. Nuulit ko, bago ka kumita ng 250, kailangan qualified ka. Kasi kung hindi ka qualified, i-employ ng system yung tinatawag na dynamic compression. Paano ba yan? Halimbawa, may nag-enroll 10th level. Dapat wala ka nang kikitain. Pero kung sa linya na to, merong isang hindi qualified, maghahanap yung system ng 8 qualified na tao na papakitain niya ng 250. Nag-enroll siya, kailangan qualified to bago kumita ng 250. Ito, kikita siya ng 700. Ito, 250, pero kailangan qualified muna siya. Ito, kailangan qualified bago kumita ng 250. Qualified. Pag may isang tao na hindi qualified, ang gagawin ng system, temporarily hindi niya babasahin. Maghanap siya ng 8. Yan. Kung qualified ka, aabot sa'yo yung 250 kahit nasa 10th generation mo na siya. Ang next question is, paano mag-qualify? Simple lang po ang sagot. Ang requirement po para mag-qualify ka is you use the product. Kasi,
Kung baga sa negosyo mo, bibili ka ng sarili mong produkto. Ang maganda nito, bumili ka ng product dun sa business mo, may kapalit na qualifying period or number of days nakikita ka ng unlimited 250. Halimbawa po, bumili ka ng Apollo, meron kang 20 days, unlimited 250 per day. For 20 days po yun. Moringa, bumili ka, 10 days ang qualifying period mo, 12 days ang qualifying period mo pag bumili ka ng Polycosanol. Again, pwede mo yung gamitin or pwede mo ibenta. Yun po yung maganda doon. Etong mga to, yan po yung kikitain ng mga tao nasa ibabaw mo. Kaya wala po tayong pakialam dyan. Yan po yung mga points na nakukuha nila. Yun yung commission nila kasi bumili tayo ng produkto. Kung mapapansin nyo po, 300 na toothpaste, medyo mahal. Pero kung titingnan natin, saan ka ba naman nakakita ng bumili ka ng toothpaste sa labas na kikita ka pa rin ng 250? Unlimited. For 20 days po yon. Kung kumita ka ng, bilhin mo yung toothpaste ng 300, pero sa loob ng isang araw, halimbawa may pumasok na 10 250, 2.5 yun. Mahal pa rin po ba yung toothpaste? Yung iba, nakokontian dun sa mga paisa-isang product. Kaya yung iba, ginagawa nila, bumibili ng bulto. Bibili yung bulto, tapos ibebenta. Bibili nila yung bulto, 1, 2, tapos meron silang 75 days na qualifying period. Pagkabili nila, ibibenta nila sa ibang tao. Bibili ulit ng bulto, kaya yung qualifying period nila, naiipon po. Tandaan po natin, ang qualifying period, yun po yung number of days nakikita ka ng unlimited 250. Pero habang gumagamit ka ng product, naiipon po ng naiipon yung qualifying period. Halimbawa, bumili ka ng bulto, kinabukasan, naibenta mo, tapos eto nabukasan na, naging 74. Pero kung kinabukasan, nabenta mo, tapos bumili ka ulit ng bulto, magiging 149 po ito. Kasi i-add mo yung 75 days. Ito ulit, ito po yung commission ng mga tao na nasa ibabaw mo o nasa itaas mo. Yung iba ayaw gumamit ng wellness product. Huwag po kayong mag-alala. Kasi dito po, kahit hindi ka gumagamit ng wellness, mag-load ka lang, kikita ka na. Yun po yung kagandahan sa V-Mobile. Kasi hindi mo kailangang mag-demo, hindi mo kailangang mamilit ng tao na gamitin yung product. Kasi ang load po, mapamayaman o mapamahirap, gumagamit po ng cellphone load. Tama po ba? Wala po tayong pinipiling market. Maganda nito, halimbawa, nag-load ka ng 500, meron kang 20 days na qualifying period. Unlimited 250 po yan. I'm sure wala naman sigurong naglo-load ng 50 pesos per month. Ang maganda po nito, yung mga products na yan, pwede mo siyang ibenta sa ibang tao. Pero yung qualifying period, sa'yo pa rin syempre. Basta ang gagamitin mo, yung account mo lang sa pagbebenta ng load. And, emphasize ko lang po, yung mga products na to, mga loads din po sila, Smart na 500, ito po yung mga products na walang discount. Kasi ang kapalit is yung unlimited 250 per day. Mamimili na lang kayo. Ano pa buwang gusto niyo, yung unlimited 250 or yung discount? Kapag discount lang ang habol mo, mag-load ka ng 500, ang discount mo 50 pesos lang. Pero kung mag-load ka ng Life S500X halimbawa, meron kang 20 days na unlimited 250. Kaya kayo na lang po yung mamimili. Ito po yung maganda. Meron po may mga gadgets to. Smart Bro Tattoo na nabibili ng 995 sa labas. Pero pag part ka ng V-Mobile, almost 50% po yung discount. Pero maganda nito, ibenta mo sa ibang tao or bilhin mo, gamitin mo, meron ka pa rin tig 20 days na qualifying period. Maganda po ba? Discounted na enjoy mo pa yung qualifying period. Ang maganda nun, pwede mo talaga siyang ibenta. Mabilis po siyang mabili kasi almost 50% po ang makukuha ang diskwento ng mga tao. Ito po, kung ikaw ay kukuha ng package, meron ka agad 30 days na qualifying period. Meaning, yung isang package po, meron ka agad 30 days na pag ikaw, gumamit ka pa ng produkto, nadadagdagan pa po siya. Naipon po kasi ang qualifying period. Number 6, product patronage bonus. Kung natatandaan po ninyo, sinabi ko kanina, yung mga tao sa ibabaw mo, kada bili mo ng product, kikita sa'yo. Commission nila dun sa produktong binili mo. Pero kung ikaw naman, may mga tao na sa ilalim, kada bili nila ng produkto, kikita ka rin ng commission. Yun po yung product patronage bonus. 1% po yun hanggang 9th level. Paano ba yan? Halimbawa, meron ka ng organization. Kada bili nila ng produkto, ang makukuha nila yung qualifying period.
Pero kung ikaw qualified, may commission ka syempre. Kuha nila yung qualifying period, commission mo. Qualifying period, commission mo. Bumili sila ng product, may commission ka. Maganda po nito, hanggang 9th level po ang commission mo. Provided qualified ka. Ito po yung sample ng komisyon. Piso-piso, 5 piso, 3 piso. Papiso-pisong komisyon. Pero ang maganda nito, hindi po ako nagbenta ng load yan. Gumamit lang ng load yung mga tao na na-invite ko sa business. Importante po ang product movement sa isang company na katulad nito. Kasi kung ang kitaan po natin is recruitment or enrollment lang ng tao, matakot po kayo. Kasi nagpipiramiding na po yon. Maganda nito, nagbibuild ka po ng network of consumers dyan. Kung dumating, sabihin natin, inabot ka ng 2 taon, pero nakabuild ka ng 50,000 na tao o dun sa organization mo, na sa isang buwan, naglo-load sila, tapos ang commission mo is piso lang kada isang tao. Kung kwentahin nyo po yun, 50,000 na katao, commission mo piso, that's still 50,000 per month nang wala kang ginagawa. Yun po yung masarap. Ang tawag po namin doon, residual income. Tapos muna yung trabaho, binabayaran ka pa rin ng company. Bago ka naman kumubra ng commission mo, kailangan qualified ka pa rin. Kasi kung hindi ka qualified, ganun pa rin. Employee ng system yung dynamic compression. Pag hindi qualified, maghahanap siya ng mga qualified na tao. Halimbawa ito, bumili ng product, bago ka magkaroon ng commission, dapat qualified ka. Qualified, qualified, qualified. Pag hindi ka qualified, di ka babasahin ng system, hahanap siya ng 9 na tao na qualified para pakitain ng product patronage bonus. Malinaw po ba? Leadership bonus. Ang tawag po namin dun sa dagdag na income, kung baga, pag ikaw empleyado at na-promote ka, may dagdag kang income. Sa V-Mobile, ganun din. Pag na-promote ka, may dagdag na income, ang term po is leadership bonus. Kaya lang, ano ba yung promotion? Ang tawag naman po doon is leadership rank. Yung mga rank po sa V-Mobile, pag nag-start ka sumali, ang tawag sa is technopreneur. Pag na-promote ka, initially, professional, executive, ambassador. Ang leadership bonus mo po, pag professional ka, is 50 pesos. Pag executive, 100 pesos. Pag ambassador, 150 pesos. Ang kagandahan nito, yung 250 mo kanina, from 2nd hanggang 9th level, pag technopreneur ka, 250 lang. Pero, kapag ikaw may leadership bonus, yung 250, pag professional, plus 50 pesos. Pag executive, plus 100 pesos. Pag ambassador, plus 150 pesos. Ulitin ko from 2nd hanggang 9th level, depende sa rango mo, ito po yung dagdag mo. Ang malupit nito, pag ikaw meron kang rango, yung 9th level, pwede mong lampasan. From 10 to infinity, may dagdag ka pa rin, depende sa rango. Pero yung income mo, provided lang na wala kang kaparehong rango down the line, dun sa isang line na yon. Paano ba yan? Halimbawa, ito yung organization mo. May nag-enroll dito na isang tao. Dapat wala ka nang kikitain kung ikaw ito. Tama po ba? Kung qualified itong mga to, wala ka nang kikitain. Pag nag-enroll yan, bagong register, ang leadership bonus mo, pag ikaw ambassador, 150. Kasi yun yung pinakamataas. Nakuha po? Pag ganito namang senaryo, professional. Ang dagdag ng professional is 50. Pero itong in-enroll na to, within 2nd hanggang 9th level pa rin. Kasi 1st, 2nd, 3rd level pa lang niya yan. Kaya ang marireceive nito, 250 plus 50. Ambassador ka, 150 ka pa rin. Kung yung ganitong senaryo naman, professional, 250 plus 50. Executive, 250 plus 100. Ikaw, ambassador, 150 pa rin. Pero pag ganitong senaryo, ulitin ko, ambassador ka, pero meron ka rin ambassador, ganito naman ang mangyayari. First, second level niya pa lang, kikita siya ng 250. Kaya 250 plus 150 dahil ambassador ka. Pero ang mangyayari po nito, magbe-breakaway po siya. Ano ibig sabihin nun? Wala na pong matatanggap na leadership bonus yung mga tao sa ibabaw niya. Ito po yung part ng marketing plan na ina-assure niya yung mga tao na lahat po tayo merong equal opportunity na pwede mo lampasan yung kinita ng mga taong nauna sa'yo. Maganda po yun. Yan. Halimbawa to, bagong register, ang kikitain mo bilang ambassador,
yung SSB na 250 plus 150 na leadership bonus. Malinaw po ba? Ito po yung summary. Pag technopreneur ka or any rank, lahat ng first level laging 700. Pero yung 250 hanggang 9th level pag technopreneur. Pag ikaw may rango ka, depende sa dagdag, magiging 300, magiging 350, magiging 400 hanggang 9th level. Pero pag may rango ka, yung 10th level to infinity, yun po yung madadagdag sa income mo. Sa tingin nyo po ba malaki yung kitaan? Opo, napakalaki ng kitaan kasi ang nakikita lang natin yung limit. Pero yung pa-wide, wala pong limit yun. Yun po ang kagandahan ng uni-level marketing plan. Ayan. Kung malaki po yung kitaan, sa tingin nyo, pwede nyo nang mabili yung mga gusto nyong bilhin nung bata pa kayo. Pero kung gusto nyong bilhin yan, lagyan natin ng value. Yan. Ang value ng pangarap mo, 5.5 million. Kung itutuloy, kung titignan natin, pwede bang makuha yan? Pwede po. Pero lagyan natin ng computation. Kung gusto mong mabili yung mga yan, kailangan mo mag-save. Kung makakapag-save ka ng 10,000 per month, good. Mag-start ka mag-save at the age of 21, 10,000 per month. Pagdating ng 22, meron kang 120,000. Add mo 10 years, meron kang 1.2 million. Another 10 years, 2.4, 3.6, 4.8. At the age of 72, meron kang 6 million. Sobra-sobra pa dun sa gusto mong bilhin. Kaya lang, it will take you 51 years bago ka makaipon ng 61 million, ng 6 million. Imagine, gaano ka nakatanda niyan. Yan ay nagsimula pa sa age na 21. Ibig sabihin, yung pangarap mo, kadalasan, nakakalimutan na. Kasi alam natin na imposible. Kasi imposible nga pong makasave ng 10,000 per month ngayon, lalo na kung ikaw ay pamilyadong tao. Okay lang po ba na itaya mo yung ipupuhunan mo rito, hindi na problema eh. Ang itataya mo na lang kahit 1 year lang sa V-Mobile. Kasi ang gagawin mo po, within 1 year, ito lang po, gagamitin natin yung formula na tinatawag naming power of 3. Ikaw bilang technopreneur, ang kailangan mo lang gawin is mag-invite. Kami pa rin ang magtuturo, explain ng business. Kung sa first month mo, meron kang 3 kaibigan na sumali, okay lang yon. Kasi tuturuan natin sila. At yung first month ng yung 3 na napasalin mo, na in-explain na natin ng business, iti-train natin sila kasama mo. Maganda nito, first month mo 3, first month nila, 3 rin, pero yung second month mo, 9 na yon, total of 12. Kung every month ganun lang ang mangyayari, ganyan na kalaki yung organization mo. Pero, ang kinita mo sa first level, ito po, 3 subscribers times na 700, kumita ka ng 2,1. Pero from second hanggang 9th level, ganyan na po ang kinita mo. Every level po yan. Ang total income mo, accumulated is 7.3 million. Sabihin na natin too good to be true. Opo, kasi computation purpose lang. Pero kung titignan natin, kahit hindi ka sure, kahit 10% lang po ang kitain mo dyan, 738,000 pa rin po ang kinita mo. Sabihin natin 5%, that's 300,000 plus pa rin. Kasi 5% eh. Hindi mo yung kikitain kung rank and file ka. Kasi kung kumikita ka ng 10,000 per month, 120,000 lang for 1 year yon. Sabihin natin 1% lang ang kinita mo within a year. Kumita ka pa rin ng 73,000 na extra income. Hindi po yun napupulot sa kalye na 73,000. Ayan. Yung mga tao na yan sa organization mo, kailangan mag-qualify sila bago kumita rin ng SSB dun sa mga tao, dun sa ilalim nila. Ang requirement, syempre, bibili ng product. Kada bili na ng product, sabihin natin nag-load lang ng 500 at nag-insurance sa 100. Bakit yan po yung ginawa kong sample? Kasi ang load po, 20 days na magka-qualify ka sa 250. Yung V-Guard, 11 days po yung qualifying period niyan. Syempre, kung yan din yung gagamitin ng organization mo, yan yung magiging commission mo, kada level. Diyan na po pumapasok yung tinatawag nating residual income. Pinagtrabahuhan mo,
Matagal mo lang natapos, pero babayaran ka pa rin ng company monthly. Kada consumption nila, bakit naging monthly? Siyempre po, yung mga tao na yan, naglo-load naman yan buwan-buwan. Minsan nga, linggo-linggo, minsan araw-araw. Sabihin, kada load nila, kada benta nila ng load, nagkakaroon ka ng PPB na 1%. Kahit sabihin po natin na kumita ka ng extra 10,000 per month nang wala kang ginagawa, okay na okay pa rin po yun. Kasi hindi ka naman nagbenta ng load. Next, hindi pa po tapos ang kitaan kasi yung company namin nagbibigay ng incentive. Once na-reach mo yung certain milestone, first, second, third, fourth level, basta ganyan karami yung tao kada level, equal or greater than, bibigyan ka ng education voucher. Money management training po. Dito, bago ka pakitain ng milyon, ipe-prepare ka na muna ng company. Kasi, alam naman natin na ang Pilipino, ang tao, natural na, nag-spend talaga yan. Na pag nakahawak na malaking pera, nauubos agad. Katulad ng mga nananalo sa loto, na after ng ilang years, nauubos agad. Kasi hindi sila marunong mag-handle. Dito, ipe-prepare ka ng company. Next milestone, travel incentive. Libreng travel for 2. Company na po ang magbabayad. Ang maganda nun, libre po siya. Maghahanap ka lang ng makakasama. Basta ma-meet mo yung milestone na to hanggang 6 level. Next milestone, ito po ang pinaka-ultimate na goal natin. Yan, car incentive. Maganda nito, pag na-reach mo yung milestone na yan, ito po yung ibibigay ng company sa'yo. Kotse worth 1.8 million. Libre po. In summary, ito po yung makukuha ninyo. Pag sumali kayo as technopreneur, potential income 7.3 million. One-time income po yan kasi enrollment. Pero ang habol natin, yung residual income. Yung tapos mo na yung trabaho, binabayaran ka pa ng company. Pwede kang mag-monthly ng 210,000 or more. Plus, meron kang education voucher, travel incentive, at kotse worth 1.8 million. Again, bago mo makuha yung kitaan na yon, projection of income, mag-technopreneur ka. Ang puhunan mo lang sa business is worth 5,000. Kung tatanungin kita o malaki o maliit, maliit po yan. Malaki lang siyang tignan kung isipin mo yung gastos. Pero kung titignan natin, ilang beses na po ba tumaan sa atin ng 5,000? Ilang beses ka na nagpalit ng cellphone? Naisip mo ba kung kumita ka ba o hindi? Bumili ka ng sapatos worth 5,000? Kumita ka ba doon? Napudpud, nasasatisfy tayo for ilang months. Pero, kung iisipin natin, wala tayong kinita doon. Puro lang gastos, kaya mahal. Pero kung isipin natin negosyo, napakamura po niyan para makuha mo yung 7.3 million, 210,000 at yung kotse. Pati yung travel na libre. Tama po ba? Kung maglo-load ka nga ng 300 pesos, 30 pesos for 200 days, 6,000 na yon. Ang tanong, meron ka bang negosyo doon sa nagastos mo? Wag na po natin pagtalunan kung mahal or mura. Ito po yung magiging ticket ninyo sa pagyaman. Pero hindi naman po mahalaga yung pagyaman eh. Ang mahalaga yung benefit na makuha mo ng pamilya mo. Kung kikita ka ng malaki, kung ikaw ay OFW, isipin mo, 2 to 3 years from now, ginawa mo ng seryoso yung business. At nakaipon ka sa pagnenegosyo na habang OFW ka, kumikita ka sa sweldo mo pero nakakaipon ka sa negosyo. I'm sure, makakauwi ka na at hindi mo na kailangan mag-abroad. Kung ikaw naman ay kontento na sa buhay mo, try mong i-share tong opportunity para sa ibang tao kasi I'm sure mas marami kang kakilala na nangangailangan din ng opportunity na makakapagpabago sa buhay nila. Or, kung ikaw naman ay naghahanap ng business, tignan mo tong negosyo namin kasi kung i-compare natin sa traditional business, mamumuhunan ka rin ng malaki. Dito, one-time investment lang po. Wala pong revolving capital. Ang traditional business mo, laging merong revolving capital. And, napakataas pa ng risk kung hindi ka sanay sa negosyo. Dito po, ititrain namin kayo sa business. Libre na po yun. Ang pinakabinayaran mo sa business, yung system. Hindi po yung package. Ang binayaran mo, magamit mo yung 24/7 operation ng loading. Yung customer service representative, hindi mo naman pwedeng pasweldohin ng 5,000 yun buwan-buwan. Tama po ba? Dito, yung office, pati yung training, libre na. Nakuha nyo po,
Yung opportunity po para sa lahat. Kayo na lang po yung magde-decide kasi marami po kami members. Dating OFW na nakauwi na, dating houseboy, for 2 years sa V-Mobile, ngayon naka-Innova na, naka-Fortuner pa. Dating empleyado ng bus company, for only 2 years, kumita ng milyon. Meron din kami mga high profile na members ng V-Mobile katulad ng dating empleyado ng Globe Telecom, Vice President po ng Globe Telecom dati. Ngayon, member ng V-Mobile, in just 5 months kumita ng milyon. Meron din kami mga member na meron kaming member na OFW, Vice President po ng Chartis Insurance, AIG. Foreigner pa po. Ginagawa yung business. Ngayon, milyonaryo na rin. Mga professional na ginagawa yung business, again, hindi na po question kung kumikita o hindi. Ang tanong na lang, meron ka bang goal? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung goal mo habang employed ka? Pangarap mo maging empleyado habang buhay? Or balang araw, magbi-business ka rin? Bakit ka pa maghihintay ng balang araw kung pwede mo nang simulan ngayon? Napakababa ng risk. Kasi dito, mag-load ka lang araw-araw, mababawi mo na yung sinasabi nating puhunan. Ang maganda nito, sa halagang 5,000 yung piso po, dinodonate pa ng company yan sa charitable institution na pipiliin ng company. Dito po, hindi po pera-pera ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan po rito yung pagpapabago ng buhay ng mga tao na nangangarap din na umasenso dun sa buhay nila. Again, si Jun Atok po ito. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa presentation ko.